Magandang araw po muli mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay muling magsasama-sama upang ating pong talakayin ang ating 9th lesson sa quarter na ito na may pamagat pong paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig. At kagaya po ng ating palaging ginagawa, atin po munang bibigyan daan ang mga pangalang ito na nag-comment: Rolly and Nanette Banyas, Leonardo Padriquela, Miles Orpia, Rose Rosal, Marlon Magsayo, Precious Alvarez, Mirna Medina, Ezequias Bobiles, Yodi Abinido Sr., Orlan Aklan, Romeo Tejada, Aida Almasco, Francisco Vanessa, Roel Tabo-Tabo, Aldo De Leon, Maria Risa Cabonegro, Margie Bandol, Edwin Gonzales, Sally Tumanyog, Ricky Pan Pruelda, Marivic Sobion, Marilu Soco, Rubiana Cahigos, Monina Camano, Tess Hora, Lucero Soblatin, Mias Agapay, Rosana Elcano, Aris Pap, Rick Garland, Mercy Canlas, Dina Dito-Ito at lahat po ng mga taga Villasar Adventist Church. Magandang araw po sa inyo. Nikki and Nico, Sator Romero, Roger Rabino, Victor Abilidas, Maria Bacan, Cecilia Baal, Juanilet Mercado, Mer Gorgonio, Maria Victoria Villeca, Lolo Alatiit, Mary Jane Tornilla, Crusher of Cars, Emilio de la Cruz Jr., Shell Team, Christian Marty, Danao SDA Romblon, Delia Nepomuceno, Helen Sanchez, Mirna Agbalog, Robin De Leon, Marge Aureliano, Ramon De La Roca, Alvin Pacardo, and Daro Vlog. Muli rin po naming babanggitin at ulit-ulitin na doon po sa mga churches na ginagawa po itong ating programang ito na source ng kanilang lesson review tuwing Sabado, kahit po sa online ng kanilang mga churches, kami po ay nagpapahayag ng aming kagalakan sapagkat kahit pa paano po kami ay nakakatulong sa ating mga kapatid. At kagaya po ng aking nabanggit kanina, tayo nasa ikasyam ng topic ng quarter na ito, paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig. Muli po nating anyayahan ang tulong ng ating Panginoon sa araw na ito. Panginoon pong makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapahayag ng aming papuri sa inyo pong banal na pangalan. Salamat Panginoon sapagkat napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig. Salamat po sa inyong mga biyaya, sa inyo po mga pag-iingat at pagmamahal sa amin. Ngayon pong araw na ito, muli po namin tatalakayin sa pamamagitan ng programang ito ang mga topic sa aming lesson review, lesson quarterly. Kami po ay humihiling ng inyong pakikisama at buksan po nawa ang aming mga isipan, ang aming mga pangunawa sa mga bagay na ito. Pagpatawad po nawa Ama ang aming pong pagkukulang at pagkakasala sa inyo at muli po namin hinihiling ang pakikisama ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po ang ating talatang sauluhin, memory verse 2 Corinthians 2:4, sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y maging malungkot, kundi upang inyong malaman ang masaganang pag-ibig na taglay ko para sa inyo. Ang buhay ni Pablo ay puno ng mga paghihirap at pagsubok. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay kanyang sinabi, sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa iglesia. 2 Corinthians 11:24-28. Subalit sa kabila ng lahat na ito, hayag na ang nilalaman ng kanyang sulat ay pag-ibig at pagmamalasakit sa lahat. Pag-ibig na kanyang natutunan mula sa Panginoong Hesus mismo.
Narito po ang mga katanungan na tatalakayin natin sa araw na ito. Number 1, ano ang dahilan ng pagpapasalamat ni Pablo sa kabila ng halos hindi makayanang mga paghihirap? Number 2, sa panahong si Pablo ay pinag-aalinlanganan ng ilan, ano ang kanyang tugon? Number 3, anong dahilan na si Pablo ay nagbago ng kanyang panukalang pagdalaw sa Korinto? Number 4, papaano ipinakikita ang pag-ibig ni Pablo sa mga taga-Korinto, maging sa mga makasalanan at mga sumasalungat sa kanya? Number 5, ano ang naging reaksyon ni Pablo sa balita tungkol sa naging bunga ng kanyang pagsulat sa iglesia sa Korinto? At balikan po natin ang question number 1, ano ang dahilan ng pagpapasalamat ni Pablo sa kabila ng halos hindi makayanang mga paghihirap? Alright, sige po, tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Titingnan po natin dyan sa 2 Korinto, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 11. Ano po ang sinasabi? Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na naging kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat maging kami man ay mapighati ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay na mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya, anopat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli ng mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas, na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa mamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. So maliwanag po ang sinasabi na si Pablo, alam niya na siya ay tinawag ni Kristo, tinawag ng Diyos mismo sa isang gawain ito na kanyang ginagawa. At ang nag-aaliw sa kanya ay yung dakilang pag-ibig ng Diyos na alam niyang parating nariyan kasama niya, palibasang siya ay tinawagan ng Diyos at itinalaga bilang apostol. At mula sa pasimula pa ay alam na niya na talagang daraanan niya ang maraming mga kahirapan. At alam rin niya na yung mga kanyang nararanasang mga kahirapan ay nagiging instrumento sa ikaaaliw ng mga mananampalataya. So ang kanyang iniisip, yung pagkatawag sa kanya ng Diyos, yung magiging bunga nito sa mga tao na kanyang pinaglilingkuran, at higit sa lahat ay kanyang parating tinitingnan ay yung pagdating ng araw na ang Panginoong Diyos mismo ay muling babalik at bubuhayin yaong mga nangamatay na mga nananampalataya. So ito yung parang inspirasyon ni Pablo na una sa lahat, alam niya na siya ay tinawagan. Alam niya na siya ay magdaranas ng mga kahirapan sapagkat siya ay sinugo na gaya ng isang tupa sa kalagitnaan ng mga lubo. So, isa rin bagay na nagbibigay sa kanya inspirasyon at lakas ng loob ay yung katiyakan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Parating nariyan. Naaalala po natin nang si Pablo ay humingi ng kagalingan mula sa kanyang mga karamdaman o mga kapintasan sa katawan, ang sagot ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat sa iyo.
at sa iyong kahinaan naroon napupuspos ang aking kalakasan. Kaya naman si Pablo ay parating inspirado na magpatuloy sa gawain at dahilan dito, nakikita ng mga kapatid yung kanyang sinseridad. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sila'y mga naaliw at lumalakas din naman ang loob sa pananampalataya, palibasang nakikita siya bilang isang halimbawa. I-focus po natin ang ating sarili sa katotohanan ng tayo'y mga tinawagan ng Diyos. Tayo ay kanyang hinirang bilang kanyang mga anak. At kilalanin na ang bawat karanasan na ating nararanasan, ating mga kapighatian, ay nagdudulot rin naman sa atin ng aral kung papaanong ating matutulungan yung mga nagdaraan din naman sa kani-kanilang mga kapighatian. So ang Diyos ay parating nariyan at gumagawa sa lahat ng bagay. Hindi lang sa mabubuting bagay, kundi sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating mga paningin. Okay po, at sa question number 2, sa panahong si Pablo ay pinag-aalinlanganan ng ilan, ano ang kanyang tugon? Ayan, titingnan naman po natin sa talatang 12 hanggang 14, ano ang sinasabi? Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito ang pagkapatutuo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman kundi sa biyaya ng Diyos, na kami nag-ugali ng gayon sa sanlibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay maliban na sa inyong binabasa o kinikilala at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Gaya naman ng inyong bahagyang pagkakilala sa amin na kami inyong kapurihan, gayon din naman kayo sa amin sa araw ng Panginoong si Jesus. Ayan. So dito po, si Pablo, ang kanyang iniisip, siya ay mayroong malinis na budhi. Siya ay namuhay ng payak na pamumuhay at makadiyos na pamumuhay. So ito yung nagiging aliw niya para huwag siyang maghiganti o gumawa ng anumang aksyon na makasasakit sa iba. Basta ang mahalaga sa kanya, malinis ang kanyang budhi, siya ay namuhay na may kapayakan at maka-Diyos. At kanyang parating isinasaisip, may darating na araw na ang Panginoon ay babalik, ang Panginoon maghukom, at ang paghukom na yon ang magdidetermina kung siya nga ba ay naging makasarili kagaya ng iniisip ng iba. Kung siya ba'y naging mapagsamantala kagaya ng inaakusa ng iba. So, kinakailangan ito po ang parating ating iisipin na mayroong dakilang araw na ang Panginoon ay maghuhukom. Ang importante, ginagawa natin yung ating gawain, yung ating mga tungkulin na may kapakumbabaan, may kapayakan at dedikado sa ating Panginoong Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, ano ang sasabihin ng Panginoon pagdating ng araw sa panahon ng paghuhukom. At sa atin po bilang mga Kristiyano, yan ang parating dapat nating iisipin. Kapag tayo naglilingkod ng maayos na paglilingkod, pagkatapos may mga tao na hinahanapan tayo ng mali at tayo'y tinutuligsa, hindi tayo pinagtitiwalaan, leave them alone. Huwag ninyong gaanong didibdibin yun. Basta ang inyong isipin palagi, may araw ng paghuhukom. At ang paghuhukom na yon ang magsasabi kung ano nga ba yung ating ginawang paglilingkod. Yung ba ay dahilan sa pag-ibig o dahilan sa pagiging makasarili. So, wag po nating ipopokus ang ating isipan doon sa mga sumasalungat. Sa halip, doon sa nagsugo sa atin, doon sa tumawag sa atin at nagtalaga sa atin sa gawain ng paglilingkod. Okay po, question number 3, anong dahilan na si Pablo ay nagbago ng kanyang panukalang pagdalaw sa Korinto? Ayan, titingnan po natin sa 1 Corinto 16:5 hanggang 7, ano po ang sinasabi? Ngunit ako'y paririyan sa inyo pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat magdaraan ako sa Macedonia. Datapot marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa Taginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako umaroon. Sapagkat hindi ko ibig na kayo makita ngayon sa paglalakbay, sapagkat inaasahan kong ako'y makikisama sa inyo ng kaunting panahon
kung itutulot ng Panginoon. Sa Korinto po, marami nga na mga tao na may hindi magagandang sinasabi patungkol kay Pablo. So ang kanyang panukala galing sa Efeso, siya ay dadaan doon sa Korinto. Subalit sa pagkakataong ito, nagbago ang kanyang pananaw sapagkat hindi maari na siya'y daraan doon ng madalian lamang sapagkat lalong iisipin ng ilan na siya ay talagang nagsasamantala lang sa kanilang mga ibinibigay na mga tulong. Kaya sabi niya, ayaw ko na ako'y titir sa inyo ng kukunting panahon. Ibig niya na mas mahabang panahon ang kanyang maipagkakaloob sa kanya at higit sa lahat, mas pinili niya na huwag munang dumaan, siya'y sumulat muna ng isang sulat upang matulungan na yung mga tao na mayroong negatibong paningin sa kanya ay makapag-isip-isip muna bago sila magkaharap. Tingnan po natin diyan sa 2 Korinto 2:1-3, ano ang sinasabi? Datapot ito'y ipinasya ko sa aking sarili na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan, sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak? Kundi yaong pinalulumbay ko, at aking isinulat ang bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag kayong magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak sa pagkakatiwala sa inyong lahat, na ang aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Ayan. So dito po makita natin na si Pablo ay umiiwas na kanyang makumpronta yung mga sumasalungat sa kanya. Sapagkat kung siya ay makapagpapalungkot, ano na ang kanyang magiging inspirasyon. So dito po ay pinapakita sa atin na sa pagdeal sa mga tao na hindi sumasang-ayon sa atin, hindi natin kinakailangan na tayo ay makipagmatigasan sa kanila. Ano po? Para makuha natin yung ating gusto. Sa halip, binibigyan ng tamang panahon, makapag-isip-isip, kaya sa halip na si Pablo ay pumunta ron na magdudulot lang ng lalong kalungkutan, ay siya'y sumulat, bagamat matindi yung kanyang sulat, ito ay puno ng pag-ibig upang yung mga sumasalungat sa kanyang paglilingkod ay makita kung anong uri talaga ng tao siya. Siya ay isang tao na hindi yung nais na karakaraka ay i-justify yung kanyang sarili. Ano? At ipangalandakan na siya ay walang kapintasan o walang kakulangan. Sa halip, binigyan niya ng sapat na panahon, sapat na espasyo upang makapag-isip-isip yung mga tao na kanyang pinaglilingkuran. At gumawa siya ng isang sulat upang ipaalam ang kanyang dakilang pagnanais, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang kagustuhan na sila ay maging isa sa gawain ng ating Panginoon. So ito po yung marapat na ginagawa ng mga namumuno o kahit sino pa man na naglilingkod sa Panginoon pagkatapos ay mayroong mga hindi magagandang pananaw yung iba at hindi magagandang mga komentaryo. Hindi po natin kinakailangan na kukumprontahin kaagad. Bibigyan natin ng space sapagkat tayo ay naglilingkod dahilan sa kalinisan ng puso, dahilan sa pag-ibig, dahilan sa pagmamahal sa kanila, hindi sapagkat minamahal natin kung anong mayroon sila. Kundi ang ating pagmamahal ay sa kanila, alang-alang sa kanilang ikaliligtas, alang-alang sa mumuni-muni ng tao hanggang sa kanyang makilala ang tunay na mga nangyayari at ang tunay na mga motibasyon ng isang naglilingkod sa Diyos. Okay po, question number 4 tayo. Papaano ay pinakikita ang pag-ibig ni Pablo sa mga taga-Korinto maging sa mga makasalanan at mga sumasalungat sa kanya? Ayan, titingnan po natin sa 2 Korintos 7:5-13, sapagkat ito po ay malimit nangyayari din po sa atin sa ngayon. Kaya atin pong pakinggang mabuti. At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaaliwan ng inialiw sa kanya dahil sa inyo, nang sa amin na ibalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan,
ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin, ano pat ako'y lubha pang nagalak. Sapagkat bagamat ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat ay hindi ko dinaramdam bagamat aking dinamdam. Sapagkat akin ngang natatalastas na ang sulat na yaon ay makapagpapalumbay sa inyo bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon nagagalak ako hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi. Sapagkat kayo'y pinalumbay para ang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan na ikamamatay. Narito nga ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos, gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa, gaano't pagtatanggol ang inyong sarili, oo't gaanong pagkagalit, gaanong katakutan, oo't gaanong pananabik, oo't gaanong pagmamalasakit, oo't gaanong paghihiganti, sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Kaya nga bagamat ako'y sumulat sa inyo ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian, ni dahil sa nagbata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa kaharapan ng Diyos. Kaya't kami pawang nangaaliw, at sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nangagagala kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. So, makita po natin dito no na si Pablo ay nasaktan sa mga sinasabi nila, datapwat siya ay hindi nawala yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal. Siya ay sumulat ng isang mabigat na sulat, subalit ang layunin ay hindi makapanakit para sa ikapapahamak, kung hindi makapanakit alang-alang sa alang-alang sa ikatutuwid ng mga nagkakamali. At nung kanyang mabalitaan na nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng tagumpay yung kanyang mga sinulat, ay ipinahayag niya yung kanyang napakalaking kagalakan. So, ibig sabihin, hindi siya nagre-record ng mga kamalian, sa halip ay kanyang tinitingnan, kanyang kinikilala yung naging kabutihan ng kanilang naging mga karanasan. Sapagkat si Pablo, ang kanyang paglilingkod ay parating nauudyukan ng pag-ibig. Hindi kailanman galit. Bagamat matindi yung kanyang mga kapasyahan, ay tinitiyak niya na kapasyahan ito dahilan sa pag-ibig, dahilan sa pagnanais niya na ang mga tao ay maligtas. Malimit po kasi kapag tayo, halimbawa sa iglesia, nagdidisiplina, ay malimit ang nakikita ay yung kainisan natin doon sa kamalian, kasama na ron sa nagkakamali. Datapwat ang disiplina dapat nakikita bilang hindi pagsang-ayon sa mali, subalit kagalakan sa mga nagsisisi sa kanilang mga kamalian. Tingnan pa po natin sa 2 Korinto 2:5-11, ano ang sinabi ni Pablo? Datapwat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat, upang huwag kong higpit ang totoo. Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami, upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya, baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Dahil dito'y ipinamamanhi ko sa inyo na papagtibayan ninyo ang pag-ibig sa Kanya, sapagkat dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo. Kung kayo'y mga matalimahin sa lahat ng mga bagay, datapwat ang inyong pinapatawad ay anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, ulitin ko yung 10. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalaki. So, tatandaan po, sa panahon ng di pagkakasundo, sa panahon
ng may mga negatibong komentaryo. Tatandaan, si Satanas ay gumagawa. Kaya papakaingatan natin na ang lahat ng ating ginagawa ay dahilan sa pag-ibig. Dahilan sa pagmamahal, dahilan sa pagmamalasakit, hindi kailanman dahilan sa pagkapuot o pagkagalit. Kinakailangan tayo'y nagdidisiplina na ang layunin ay magsisi ang taong nagkasala, hindi para yung nagkasala ay tuluyan ng maalis sa iglesia. So ito po ang napakahalagang matutunan natin na talagang kagaya ni Pablo, ang kanyang kagalakan ay yung makita na yung kanyang pinagsawikaan, sinulatan ng mabigat na mga sulat ay umabot sa pagsisisi sa kanyang kasalanan. Datapwat nung kanyang makita na ito'y nagsisi, ay karakarakang kanyang ipinadama ang pag-ibig at kanyang inutusan ang mga kapatid na magpakita rin ng gayong pag-ibig. Katulad nung ama ng prodigal son, na malayo pa nung makita niya na pabalik kaagad na kanyang sinalubong. Sana ganun po tayo kapag tayo ay nagdidisiplina. Pag nakita natin na nagkaroon ng pagsisisi, karakaraka ay ipadama natin ang ating sama-samang pagmamahal, pagmamalasakit at pagtanggap sa taong dati-rating nagkamali. Okay po, at ngayon sa ating last question number 5, ano ang naging reaksyon ni Pablo sa balita tungkol sa naging bunga ng kanyang pagsulat sa iglesia sa Corinto? Tingnan po natin sa ikalawang Korinto 2:14-17. Datapot, salamat sa Diyos na laging pinapagtagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin na ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako, sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ayan, so dapat po ay una sa lahat, tayo'y umaaksyon hindi dahilan sa financial consideration. Ano po? Kundi ang ating consideration ay parating ang kaligtasan ng mga kapatid, lalo't higit ang nagkakasala. Yan ang dapat na maging ating inspirasyon at gabay sa ating mga kapasyahan. So, si Pablo, ang kanyang kagalakan ay yung tagumpay. Tagumpay na yung tao na marapat sa kaligtasan ay naligtas. Datapwat nagpapasalamat rin siya doon sa mga taong sadyang nakalaan sa kapahamakan na ito ay nagpapasya patungo sa kapahamakan. Ibig sabihin, kinakailangang maging maliwanag yung ating mga paglilingkod, yung ating mga pagdidisiplina para maging maliwanag na ang ating layunin ay kaligtasan nung gustong maligtas. Datapwat maliwanag rin na kung ang gusto ay kapahamakan, ayaw ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay maging malinaw sa kanila na ang lahat ginawa para sa kanilang kaligtasan, subalit sila'y napahamak o mapapahamak, hindi dahilan nagkamali ang iglesia o sino paman sa mga kapatid, kundi sapagkat sadyang pinili niya ang kapasyahan na tungo sa kapahamakan. Kaya parati ko pong sinasabi, ang ating pong layunin sa ating paglilingkod, sa ating pangangaral is to prepare people for heaven. At syempre pa, to prepare people for hell. Sapagkat ganun po talaga. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So kinakailangang maging handa sa buhay man na walang hanggan o sa buhay na sa walang hanggang kamatayan.
ang tao ang pipili, subalit kinakailangang naging malinaw ang kanilang pagpipilian at nabigyan sila ng sapat na panahon upang magpasya. At dito po natatapos ang mga tinalakay na topic sa araw na ito. Amit pong iiwan ang mga samaring ito ng ating pinag-aralan. Number 1, maaaliw tayo sa pagkatiyak na tayo ay tinawagan ng Diyos at maaaliw sa paghihirap ay gumagawa ang Diyos sa ikapagtatagumpay. Number 2, ang payak na pamumuhay at kalinisan sa harap ng Diyos ay sapat parang isang lingkod ng Diyos ay magalak. Number 3, ang maingat na pagtugon, pospos ng pagmamahal sa mga sumasalungat sa ating paglilingkod ang pinakamabisang instrumento ng pagtatagumpay ng gawain. Ang pag-ibig ay nakikita sa tamang pakikitungo sa mga nagkasala, lalo na sa mga nanunumbalik sa pananampalataya. And number 5, ang gawaing paglilingkod sa Diyos ay tagumpay kung ito ay nagdadala ng maliligtas sa kaligtasan at ang mga mapapahama sa kapahamakan. So mga minamahal, sana po kami nakatulong kahit na papaano sa inyong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at sana po ito ay naging pagpapala sa inyo. At huwag pong kaligtaan, ishare din po natin sa ating mga kaibigan. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami lumalapit minsan pa upang pasalamatan ka sa mga aral na iyong hinatid sa amin ngayon sa pamamagitan ng mga karanasan ni Pablo sa mga taga-Korinto. O Amang Banal, tulungan nawa kami na magkaroon ng iba yung pag-ibig at bawat pagpapasya nawa namin at paglingkod ay naudyukan ng iyong dakilang pag-ibig. Tulungan kami, Amang Banal, sapagkat kami taong mahihina. Gabayan nawa kami ng Banal na Espiritu upang matuto ng pag-ibig na dakilang pag-ibig gaya ng pag-ibig ng aming Panginoon. Ipagpatawad po lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at patuloy pong pagpalain ng mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na ginagamit ang pag-aaral na ito bilang tulong sa kanilang pag-aaral at pagbabahagi sa iba. Ang pagpapala nawa ng kalangitan ay ipagkaloob sa kanila at sa kanilang buong tahanan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po tayo'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. Pagpalain tayong lahat.